Huwag mong iban si Lucas, ipik mo lang ang hero na to. Ito yung mga bagay na dapat mong tandaan kung gagamit ka ng Lucas. At may napansin din akong ilang mga kahinaan niya at counter sa kanya. Ipapaliwanag ko sa inyo ang kanyang mga skills. So alam niyo naman kung paano nagkakastack yung skill 1, di ba? Basic attack lang. Una sa lahat, kung ida-damage test mo yung kanyang skill 1, yung walang stack mahina. Pero yung skill 1 na may isang stack at yung merong dalawang stacks ay hindi masyadong nagkakalayo ng damage. Pangalawa, kung mag-i-skill ka, dapat patamain mo yung mismong dash. Papakita ko sa inyo yung diferensya kapag pinatama mo yung dash at kapag hindi. So kapag hindi mo pinatama yung dash, mahina yung damage. Pero pag pinatama mo yung dash, may stun na, mas malakas pa yung damage. So kung sakaling gagamit ka ng skill 1, mas mabuti talaga kung lalapit ka sa kalaban gamit ang iyong skill 2. So napansin ko rin na pare-parehas lang ng HP recovery. Ang kanyang skill 1 may stack man o wala. Kasi based on 8% ng iyong HP ang iyong heal sa iyong skill 1. Sensya na guys, pause ako. So ibig sabihin, mas malaking HP, mas malaking heal sa kanyang skill 1. Yung skill 2 niya, madali lang intindihin. Dash lang, tapos lalaki yung range mo. At kapag ginamit mo yung basic attack mo, magcha-charge ka papunta sa likod ng kalaban. Makakagain ka ng movement speed at attack speed. Para pagka-dash mo, makakadalawang basic attack ka kagad. Yung passive niya na kailangan niya para maka-ultimate ay nagre-recharge over time. 1 resolve per second. Pero kung nagdi-deal ka ng damage sa kalaban, mas mabilis mapupuno ang iyong passive. So pag puno na yung passive mo, makaka-ulti ka, tapos magagamit mo yung Shockwave Blast. Pwede mo ding i-flicker ang skill na to. Kapag nag-ultimate ka rin, madadagdagan ang lahat ng attributes mo ng 15%, as in lahat. Tapos madadagdagan pa ng 30 ang iyong movement speed. Literal na lalakas ka pag nag-ulti ka. Napansin ko lang sa ultimate niya, pag marami kang tinamaan, yung isa lang dun ang tatamaan talaga ng ultimate mo. Ayan, i-post ko yung nasa gitna lang yung tinamaan. Tapos yung iba, nakatanggap lang ng damage doon sa sabog. Pero pag walang tinamaan ang ultimate mo, pare-parehas silang nasabugan lang. Pantay-pantay at malakas ang damage na matatanggap nilang lahat. Ito pa example. Ayan, papatamaan ko yung dalawa. Pero mas malaki yung natanggap na damage nung isa. Pag naka-ulti ka, wala na yung full effect ng iyong skill 1. Pero may stun pa rin yung dash at mas malakas yung damage. Yung human form kasi nakakahigit talaga sa gitna eh. So ito yung mga napansin kong kahinaan ni Lucas. Kapag nag-ultimate ka, lalaki yung iyong hitbox. Ito yung patunay. Kapag naka-human form ka, kasya ka dito. Pero pag nag-ultimate ka, atakayin ka na ng tore. Lumaki ka kasi. Ibig sabihin, mas malaki kang patamaan ng skill at mas masasalo mo yung mga skills. Pangalawa, ang hina ng spell bump niya. Kahit mag-build ka ng lahat ng spell bump tapos damage, mas malakas pa rin talaga yung kanyang based on HP heal. Pangatlo, kapag kalaban mo si Lucas tapos may blink skill ka, tapos wala kang top boots, hindi ka makatakas sa kanyang combo. Pero pag nag-build ka ng top boots, pwede ka nang makadash para mailagan yung kanyang flash combo. So para sa akin, masyadong mabagal yung skill ni Lucas. Ang pinakamalaking counter sa kanya ay si Valentina. Kapag nag-ultimate kasi si Valentina kay Lucas, magagamit agad niya yung ultimate. Hindi niya na kailangan magpa-stack o kahit ano pa man. Tapos makukuha din ni Valentina ang lahat ng skill ni Lucas. At ang matindi pa dito, ang ikli lang ng cooldown ng ultimate ni Valentina kapag kinuha niya ang ultimate ni Lucas, kasi walang cooldown ang ultimate ni Lucas. Kaya si Valentina talaga ang matutuwa dito sa bagong hirong to. Sa item, kailangan munang i-test kung tank ba o damage. Pero sa ngayon, ito yung mga napansin ko sa kanya. Yun lamang for this video. Maraming salamat sa panonood. Sorry, pause ako. And to God be the glory.